Ang maging isang bilyonaryo ay pangarap ng lahat. Tulad ng sa batang ito, ipinanganak na anak ng isang kusinero para sa isang Buddhist na templo. Ngayon ay nasa leaderboard para sa tagumpay. Ang kanyang diskarte, walang imposible kung maniniwala ka. Tulad ng pakikipaglaban sa mga higante sa negosyo, dapat alamin at unawain mo ng maigi kung ano ang hinihingi ng iyong mga customer mula sa iyo. At kung mayroon kang tamang saloobin sa pamamahala ng risk at mga gantimpala nito, maari mo ring gawin itong malaki at matagumpay sa loob ng masikip na industriya kung saan ka naroon. Kilala bilang ang tao sa likod ng sikat na bubuyog sa bansa, si Tony Tan Caktiong ay isa pang kwento ng inspirasyon at pagsusumikap sa buhay. Mula sa pagmamay-ari ng maliit na prangkisa ng ice cream hanggang sa pamumuno sa ilan sa pinakasikat na food chain sa Pilipinas. Ating alamin at tuklasin ang kwento ng tagumpay ni Tony Tan Caktiong ng Jollibee Foods Corporation. Si Tony Tan Caktiong, ipinanganak noong January 5, 1953, ay isang Pilipinong negosyante at investor. Siya ang founder at chairman ng Jollibee Foods Corporation at ang co-chairman ng Double Dragon Properties. Inilista siya ng Forbes bilang ikalimang pinakamayamang tao sa Pilipinas noong 2023 na may tinatayang net worth na $3.2 billion. Ang tagapagtatag ng Jollibee, mula sa pagiging dishwasher hanggang sa maging bilyonaryong fast food king, ang negosyanteng Pilipino na si Tony Tan Caktiong ay patuloy na nagpapalawak ng homegrown brand sa mga pangunahing lungsod. Para kay Tony Tan Caktiong, ang pakikibagay at mabilis na pagkatuto mula sa sariling pagkakamali ay bahagi ng creation, destruction, recreation cycle sa anumang pakikipagsapalaran sa buhay. Si Tony Tan Caktiong ay isinilang sa nooy hindi pa nahahati na lalawigan ng Davao, na ngayon ay Davao del Sur, sa mga magulang na imigrante na Chino mula sa Fujian. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang restaurant sa China at bilang isang kusinero sa isang Buddhist monastery sa Maynila bago itayo ang kanyang restaurant sa Davao City. Si Tony Tan Caktiong ay nag-aral sa high school sa Chiang Kai-shek College at nagtapos mula sa Universidad ng Santo Tomas na may degree sa Chemical Engineering noong 1975. Noong una ay plinano ni Tony ang kanyang bagong pausbong na kumpanya na maging isang ice cream parlor noong itinatag niya ang Jollibee, at pagkatapos ay nagdagdag ng mga pagkain tulad ng hamburger, french fries at pritong manok. Isinilang na pangatlo sa 7 magkakapatid, si Tony Tan Caktiong ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa China na nandayuhan sa Pilipinas sa pag-asang magkaroon sila ng mas magandang buhay. Ang kanyang pamilya ay nagtulungan at sinuportahan ang isa't isa na magtatag ng isang restaurant business sa Davao, na nagbigay daan sa batang Tony na makapag-aral ng chemical engineering sa UST. Si Tan Caktiong ay kasal kay Grace Ni Ang at sila ay mayroong 3 anak, at siya rin ang kapatid ni Ernesto Tan Mantiong na presidente at CEO ng Jollibee Foods Corporation. Noong siya ay 22 anyos, nagpasya si Caktiong na maglabas ng 350,000 pesos para sa isang prangkisa ng ice cream parlor, kung saan ay binuksan niya ang Cubao Ice Cream House at Quiapo Ice Cream House. Habang nagiging mas matagumpay ang kanilang negosyo, nagsimula silang kumuha ng mas maraming tao para tulungan silang pamahalaan ito. Pagkalipas ng 2 taon, nagpasya si Tony na magkain ng mga hamburger, pritong manok at spaghetti nang magsimulang sabihin sa kanya ng mga tao na ayaw nilang kumain ng ice cream sa lahat ng oras. Sa panahong iyon, sila ay nagpasya na i-rebrand at palitan ang kanilang pangalan sa Jollibee
dahil ito ay kumakatawan sa kanila bilang isang kumpanya at ang mga tao na kanilang inaalagaan na masipag at masaya. Lingid sa kaalaman ng marami, si Tony Tan Caktiong ay nagsimula bilang isang dishwasher sa isang family restaurant at ngayon nga ay namumuno sa Jollibee Foods Corporation na may market cap na $4.68 billion. Nagsimula ang fast food chain noong 1978 bilang franchisee ng ice cream na may 2 sangay sa Maynila. Ang McDonald's ay dumating sa larawan makalipas ang ilang taon, ngunit nabigo silang agawin ang kasikatan ng Jollibee sa bansa dahil, ayon kay Caktiong, hindi nila alam ang lokal na kultura ng pagkain. Matamis ang panlasa ng mga Pinoy sa pagkain, kaya naman nagpasya ang Jollibee na magkain ng spaghetti na mayroong mas matamis na lasa at dahil mahilig maamoy ng mga Pinoy ang lahat ng kanilang kinakain, na siya namang dahilan ng tagline na Langhap Sarap na matagal na nilang ginagamit para sa Jollibee. Noong 2016, si Tony Tan Caktiong ay nasa ranggo na ika-6 sa Forbes Philippines 50 Richest. Ginawaran din si Tony ng Entrepreneur of the Year at Ernst & Young Entrepreneur of the Year noong 2004. Ang langhap sarap o amuyin ang sarap ay isang natatanging pamamaraan ng pagkain ng mga Pilipino. Nangangahulugan ito na amuyin muna ang pagkain bago ito kainin. At dahil sa pambihirang tagline at makamasang marketing strategy na ito, ay nakuha nga ng Jollibee ang kiliti ng masang Pilipino dito sa bansa at saan mang panig ng mundo. Si Tony Tan Caktiong nga, noong bata pa, ay nagsimula bilang katulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Lumaki si Tony na naglilinis ng mga mesa, naghuhugas ng pinggan, at naglilingkod sa mga customer. Ngayon, ang Jollibee Foods Corporation ay isa sa mga nangungunang tatak ng restaurant hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Kilala sa kanyang pagiging risk-taker at nose for opportunity, si Tan Caktiong ay nakakuha din ng pagmamay-ari sa mga potensyal na kakompetensya ng kanyang negosyo, kagaya ng Mang Inasal, Greenwich Pizza, at dahil dito ay lumawak ang kanyang abot sa merkado. Ang kanyang mga ambisyon para sa Jollibee ay humarap sa mga speed bumps. Noong 2018, matapang niyang ipinahayag ang kanyang bisyon para sa Jollibee na maging pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa buong mundo. Si Tony Tan Caktiong ang nananatiling undisputed king of fast food chain sa bansa na talaga namang nagbibigay ng mabilisang serbisyo ng pagkain sa mga Pinoy. Ang nakalistang kumpanya ay may market capitalization na $4.68 billion mula noong Marso 15, 2024 dahil ang grupo ay umabot na sa mahigit 6,300 na sangay. Sa Pilipinas, doble ang bilang ng mga sangay at kita ng Jollibee kumpara sa McDonald's ayon sa Wolf of Franchises. Gayunpaman, sa buong mundo, ang Jollibee ay wala kahit saan man malapit sa kung nasaan ang McDonald's na mayroong humigit kumulang na 40,000 plus na branches. Si Tony Tan Caktiong ay hindi natatakot na itaas ang antas para sa kanyang sarili at sa kanyang kuponan. Ang isang diskarte na minarkahan ng isang kombinasyon ng expansion at acquisitions ay nagpapahintulot sa grupo na lumago na kasalukuyang gumagamit ng higit sa 36,000 na mga tao. Ayon sa matagumpay na negosyante, dreams are free. Why limit what you're aspiring for? But dreaming is not enough. One needs to put in enough energy and input. Ayon kay Tony Tan Caktiong, dahil ang mga Pilipino ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo, kahit saan magbukas ng tindahan si Tan Caktiong, ay nakakakuha ito ng masigasig na pagtanggap, isang paulit-ulit na pangyayari sa bawat bagong lungsod na nasakop nito na may 100 tindahan sa North America.
Binibigyang diin nito ang malalim na pagmamahal ng mga customer para sa mga handog ng Jollibee, kabilang ang iconic na Jolly Crispy Chicken, Chicken Sandwich, at Peach Mango Pie. Sa pagdaan ng mga taon, mas lumaki na nga ang grupo ng Jollibee. Nakipagsosyo si Kakyong at nagtatag ng ilang iba pang fast food chain kabilang ang Chowking, Red Ribbon, Greenwich, at Delifrance. Bukod sa pagdadala ng Jollibee, Chowking at Red Ribbon sa ibang bansa, nagtayo rin sila ng mga bagong food chain sa China at Taiwan na angkop sa panlasa ng mga tao doon. Noong August 2008, ang Jollibee ni Tan Kakyong ay may 1,480 na tindahan sa buong mundo, kabilang ang Jollibee, Red Ribbon, Chowking, Greenwich, Manong Pepes at Mang Inasal. Ang pagpapalawak at pagkuha sa Greenwich Pizza Corporation ay nagbigay daan dito na makapasok sa segment ng pizza pasta. Noong unang bahagi ng 2006, binili ng Jollibee Foods Corporation ang natitirang bahagi ng mga kasosyo nito sa Greenwich Pizza Corporation, katumbas ng 20% stake sa halagang 384 million pesos na cash. Samantala, narito ang mga brands na pinamamahalaan sa ilalim ng pinakamalaking food service operator ng Pilipinas, ang Jollibee Foods Corporation. Chowking. Ang pagkuha ng JFC sa Chowking Foods Corporation ay natapos noong March 2000. Ang Oriental fast food chain ay mayroong 590 na tindahan sa Pilipinas at 47 na tindahan sa ibang bansa. Mang Inasal. Nakuha ng JFC ang 70% stake ng barbecue fast food chain operator na Mang Inasal noong 2010 bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang portfolio ng negosyo nito. Noong 2016, ganap na nakontrol ng JFC ang Mang Inasal matapos bilhin ang natitirang 30% stake na hawak ng pamilya Sia sa halagang 2 billion pesos. Ang Mang Inasal ay kasalukuyang mayroong 577 na tindahan sa Pilipinas. Red Ribbon. Noong 2005, binili ng JFC ang Red Ribbon Bake Shop bilang bahagi ng layunin nitong maging isang pangunahing kumpanya ng serbisyo sa pagkain sa buong mundo. Ang chain ng cake at pastry restaurant na naghahain din ng mga sikat na Filipino dish at confectionaries ay mayroong 479 na tindahan sa buong bansa at mayroong 31 na sangay sa US. Burger King. Noong 2011, nakipagkasundo ang JFC na kunin ang isang kumpanya na nagpapatakbo ng prangkisa ng Burger King sa Pilipinas sa halagang 65.5 million pesos na nagbigay sa lokal na higanting fast food ng isang foothold sa premium hamburger segment. Ang Burger King na sikat sa Whopper Burger ay mayroong 101 na tindahan sa bansa. Dunkin' Donuts. Ang isang tandem na pinamumunuan ng JFC ay nagtapos noong 2015 ng isang kasunduan na maging eksklusibong operator ng tatak ng Dunkin' Donuts sa China na may 9 na tindahan doon. Ang Dunkin' Donuts ay itinuturing na isa sa mga nangungunang baked goods at coffee chain sa buong mundo at naglilingkod sa mahigit 5 milyong customer araw-araw sa buong mundo. Yonghe King. Noong 2004, nakuha ng JFC ang kauna-unahang dayuhang brand nito, ang negosyong fast food na nakabase sa Shanghai na Yonghe King. Ang Yonghe King ay ang pinakamalaking negosyo ng JFC sa China na may 323 na tindahan. Pho 24. Inihayag noon ng JFC na dadalhin dito ang Vietnamese Noodles House na Pho 24 sa Pilipinas sa pamamagitan ng wholly owned subsidiary ng JFC na Fresh and Famous Foods Incorporated na nagpapatakbo rin ng fast food chain na Chowking. Ang Pho 24 na naghahain ng rice noodle soup na tinatawag na pho at iba pang tradisyonal na Vietnamese dish ay bahagi ng Superfoods Group, JFC at Viet Thai International's 60-40 joint venture.
Ang Pho24 ay may isang tindahan sa Pilipinas at may 34 na sangay sa labas ng bansa. Smash Burger. Inanunsyo ng JFC noong 2018 na nakuha nito ang 100% na pagmamay-ari ng Smash Burger na nakabase sa Colorado, isang sikat na brand ng casual na burger. Ang Smash Burger ay naghahain ng mga sariwang 100% na sertipikadong Angus Beef Burger. Ito ay kasalukuyang mayroong 345 na tindahan. Hong Zhuang Yuan. Ang JFC noong 2008 ay nag-sealed ng deal para makuha ang 100% ng Hong Zhuang Yuan, isang chain ng mga restaurant na karamihan ay matatagpuan sa Beijing, China, sa halagang $55.5 million. Ang Hong Zhuang Yuan na pangunahing naghahain ng mga congee dish ay kasalukuyang mayroong 45 na tindahan sa China. Highlands Coffee at Hard Rock Cafe. Bago ang pagkuha nito ng coffee bean, ang JFC ay nasa negosyo ng kape sa Asia sa pamamagitan ng isang joint venture sa pagitan ng wholly owned subsidiary nito na JSF Investments Pte. Ltd. at Viet Thai International Joint Stock Corporation. Sa ilalim ng transaksyon, ang JSF Investments na nakabase sa Singapore ay nagmamay-ari sa Superfoods Group na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng iba't ibang brand kabilang ang Highlands Coffee Shops sa Vietnam, Highlands Coffee Packaged Products at Hard Rock Cafe franchised na tindahan sa Macau, Hong Kong at Vietnam. Coffee Bean. Ang coffee bean ay ang pinakabagong karagdagan sa lumalaking bilang ng mga brands na pinamamahalaan ng Jollibee Foods Corporation na agresibong nagpapalawak sa pandaigdigang yapak nito sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga tindahan ng Jollibee sa ibang bansa at pagkuha ng mga dayuhang brands. Para kay Tony Tan Caktiong, higit sa $4.68 billion na kwento ng tagumpay ng Jollibee Group, ang mga aral na kanyang natutunan ay ang tunay na mahalaga. Ang kwento sa likod ng pangalan ay kasing interesante ng kumpanya. Nang si Tan Caktiong at ang kanyang pamilya ay nag-brainstorming tungkol sa isang simbolo para sa kanilang negosyo, naisip nila ang isang bubuyog na kilala sa pagsusumikap nito. At nang malaman nila na ang numero 1 fast food chain sa mundo ay gumagawa ng entry sa Pilipinas, alam ni Caktiong na dalawa lang ang pagpipilian niya, ang maging franchisee ng isang global brand o ang magtatag ng sarili nitong brand, at pinili nga nito ang huli. Noong 2012, si Tan Caktiong sa pamamagitan ng kanyang holding company, ang Honey Star Holdings Corporation, ay namuhunan sa Injap Land Corporation, isang kumpanya ng ari-arian na itinatag ni Ed Garcia II. Sa pagpasok ni Tan Caktiong, pinalitan ng pangalan ang kumpanya na ginawang Double Dragon Properties Corporation. Samantala, narito naman ang mga parangal na tinanggap ng matagumpay na negosyante. Entrepreneur of the Year, Philippines, 2004. Ernst & Young World Entrepreneur of the Year, 2004. Gawad Mabini na may ranggong Commander, Dakilang Kasugo, 2016. Honorary Doctorate from University of Santo Tomas, 2018. Philippines' Most Admired Company by the Asian Wall Street Journal. One of Asia's Fab 50 companies. Among the world's best employers. World's Top Female-Friendly Companies by Forbes. Two-time recipient of Gallup's Exceptional Workplace Award. Ang Jollibee Foods Corporation ngayon ay pinangalanang isa sa pinakamabilis na lumalagong kumpanya ng restaurant sa mundo. Ang kahangahangang paglago ng Jollibee ay dahil sa kakayahan nitong magsilbi sa magkakaibang pandaigdigang panlasa na may abot kaya at iba't ibang menu. Habang pinapalakas ng Jollibee ang presensya nito sa mas maraming lungsod sa buong mundo, habang pinapanatili ang pangingibabaw nito sa Pilipinas, inaasahan ni Caktiong
na makakagawa pa rin siya ng ilang pagkakamali upang matuto mula dito. Kung mangangarap ka ng malaki at isasagawa ang iyong pangarap, paniguradong magkakamali ka. Huwag kang matakot na magkamali, maging mabilis lang na malaman ang mga ito at matuto mula sa kanila ng mas mabilis hanggat maaari. Kapag natuto ka sa bawat pagkakamali mo, ay siguradong hindi nasayang ang iyong oras dahil dito. Tony Tan Caktiong of Jollibee Group.